So, okay guys, welcome sa ating market update. So, date nito ay May 18, no? So, review natin yung market last week and previous market update, no? So, sorry guys, di tayo nakapag-market update last week dahil busy tayo. So, yung previous market update natin sa gold, makita natin dito, no, sa taas pa, nung May 9. So, pwede nyo panoorin yung previous market update natin sa Facebook and YouTube, no? Makita natin dito nagkaroon ng rejection dito sa key level na 3360, no? Nagkaroon ng rejection and profit taking, no, sa all-time high. And sabi nga natin, if nagkaroon ng rejection sa key level na ito and continue yung bearish momentum, no, and profit taking from all-time high, then USD bullish sentiment, no? Kaya masabi natin na possible mag-drop dito, and which is nag-drop na. And makita natin continue last week, no, nag-bearish momentum hanggang 3,150 key level, no. And dito naman sinabi natin na possible mag pullback higher naman ng gold if mag-hold above sa 3,150 key level, no. So, makita natin yung move na yan nangyari previous week, no. Tingnan natin ilang pips yung drop, 1,000, almost 2,000 pips yung drop nito, no. So, yung nangyayari sa gold na yun is dahil yan sa tariff, no, and geopolitical tension, mga conflict, no, real world events, President Trump, ayun yung mga fundamental catalyst na nagpapagalaw sa gold. Kung napapansin nyo is mas mataas yung volatility ng market ngayon dahil compare sa previous market, no, sa previous galaw ng gold, no, recently mas magalaw, no, mas malaki yung volatility. Kaya mapapansin mo, possible 500 to 1,000 pips yung movement ng gold per day, no? So, makita natin dito yung nangyari, no? Nag-rejection sa key level, break below key level, no? Then, nag-retest sa 3,150. So, right now, yung pinaka key level natin sa gold ay itong 3,150. If mag-pullback yan, lower, ito yung expectation natin na pullback for another retest sa 3,150, and dito naman tayo maghanap ng buy position, no. Pwedeng swing trade, day trade, or scalp, no. Kahit anong trading style pwede mo gamitin yung mga analysis natin, no. So depende na lang sa kung i-hold mo yung trades mo. Ito yung expectation natin, no, na mangyari ulit. I-retest ulit yung key level, then bullish momentum, no, and doon tayo magbabay. Then i-retest tong sa taas na key level, no, itong 3,270. So ito yung ideal na scenario na mangyayari next week, no, na pullback lower muna, then bullish move, no. Then possible rin naman na mag bearish move tuloy-tuloy, no. Kung titingnan mo sa weekly, malakas yung bearish momentum sa higher time frame, and if titingnan mo yung weekly time frame, no, na possible mag pullback talaga ang gold market na yun, no, based pa lang sa market structure, no, and i-combine natin sa fundamentals and market sentiment na possible mag deeper pullback yan, no, based on higher time frame. Kaya possible yung weekly candle is mag-form ng another weekly bearish, no, candlestick. So possible yan, no, if magtuloy-tuloy yung USD bullish sentiment, no, optimism sa market, if stable na yung nangyayari sa mundo, no, yung tariff is stable na, maayos na yung usapan nila, so possible mag pullback lower talaga yan. Then if bumalik ulit yung risk of sentiment or fear sa market, no, may geopolitical tension, bagong event na mangyayari, na possible more on demand sa gold, no. So ayan. So yun yung dalawang key level na babantayan natin for next week. Titingnan natin kung ano yung reaction, no, ng price sa key level na ito, and doon tayo mag-a-adapt.
So, possible mag-break below yan dito, no? Break below 3,150 and i-retest naman niya yung 3,100 key level, no? So, magkalapit lang yan. Then, if mag-hold above naman yan, possible, i-retest yung 3,270. So, ayun yung update natin sa gold. So, nakuha ba? Wala bang echo? Sabi if nag-echo ha. If may question kayo guys, pwede kayo magtanong sa chat natin. And anong market yung bigyan natin ng analysis, market update. For this week, meron tayong economic data report. So Monday, meron tayong CPI sa Eurozone. Interest rate sa Australia, CPI naman sa UK. Thursday, meron tayong initial jobless claim sa US, PMI. Then sa Friday, meron tayong GDP sa Eurozone. So ayun mga key data for next week, no? So tingnan lang natin yung mga real world events, no, kagaya ng tariff, yung meeting ni Trump, no. So ayun yung mga malalakas impact sa market, no. Kailangan bantayan natin yung mga fundamental catalyst na yun. Sa Bitcoin, tingnan natin. Sa Bitcoin natin ang bullish move na to. Sa weekly. Yung previous market update natin is sabi nga natin na tuloy ang bullish momentum, no. If mag-hold above sa 91k key level, makita natin nag-bullish move na. Nag-break above sa 1,000, possible i-retest ang previous all-time high, no. So, if mag-pullback yan dito, so ayun yung pinaka magandang buy position, no, entry. So, kung swing trader ka, day trading or scalping, pwede yan. So, yung previous market update natin, no. Ayan. So, ganun pa rin naman yung bias natin, yung fundamental bias natin sa gold, no. Bullish bias pa rin tayo as long as mag-hold above sa 91k key level, no. As long as above siya dito, bullish tayo. And titingnan natin sa weekly. Tingnan natin malakas yung momentum, no, sa weekly time frame. Possible nga mag-break above yan ay mag-create tayo ng new all-time high, no. If meron tayong positive fundamental bias sa gold, sa Bitcoin pala, na possible mag-break out yan. Possible new all-time high is nasa 130 or 140k. So monthly, makita natin dyan. Yan. So kaya tayo bullish bias sa Bitcoin since last year pa ata to nung nanalo si President Trump, no, dahil pro crypto si Mr. President Trump, no, kaya tumaas ang Bitcoin value, no. So ayun mga fundamentals, dapat alam natin ano yung nagpapagalaw sa market in long term, no, bakit tumataas ang value nito. So yung unang main reason kung bakit tumaas ang Bitcoin dahil kay President Trump, no. Sa DXY naman, USD index. So alam natin nag-drop to, no, dahil yan sa tariff, no. So previous market is bullish bias tayo. Nag-drop na siya dahil sa tariff since February 25, no. Then ito naman yung major announcement ni Trump na nagkaroon ng impose ng tariff in all countries, no. Nagkaroon ng trade tension escalation kaya nag-drop ang USD. Right now is nagre-recover na siya. Nag-hold above dito sa key level and dito naman. So sa daily time frame to and possible mag-hold yan, no, above sa 1,100.76. If mag-hold yan, bullish bias tayo sa USD. So ayun sa DXY. So if malakas ang USD, possible babaksak ang gold. If wala tayong masyadong fear sentiment or risk off sentiment
na possible magkaroon ng demand sa Bitcoin, sa gold, 'no? If patuloy na lumalakas ang USD, possible patuloy na babagsak ang gold. Yung mas prefer natin mangyari dito, 'no, pullback, 'no? Pullback dito or dito, 'no? Ayan yung mga key level na titingnan natin. Ayan yung market update natin for this week. Guys, question lang kayo guys. Open natin yung trading system sa Tickmill Broker, tingnan natin. So, alam ko may sinend akong ano, eh, update dun sa ito. Nung Friday, yung nagkaroon ng bullish move sa meet muna natin yan. So, dito nung Friday meron tayong buy signal sa system. Ayan. Makita natin, nagkaroon ng 200 pips bullish move, no? So, maganda mag-secure profit dyan if nakapag-buy ka sa 3,160 kung saan yung signal, no? Then, dito naman, nagtuloy-tuloy nag-hold above naman sa key level. Makita natin dito, hold above sa key level natin. Sa system yan, sa MT4. Makita natin dito, sa H1, yung buy signal, no? Ito. So, yung signal na yan, lalabas lang yan after ng closure ng bearish candle na to dito. So, pwede ka mag-buy dyan. If napag-buy ka, makita mo yung bullish move dito. Ng pips, yan, tingnan natin, 3,000, almost 4,400 pips, no? So, if naka-hold ka dyan, pwede ka mag-exit ng trade dito or dito. Ganun lang yung paano gamitin yung system natin, no? So, maganda lang gamitin yan sa swing low and swing high. Reversal, maganda gamitin sa ranging market, no? Kung saan yung best entry for buy and sell, no? Then may maki level tayo dito na ginagamit, no, kung saan pwede natin gamitin as take profit level, no. Example, so magba-buy ka, yung maki level is nandito. So maganda mag-take profit sa level na yan, no. Kasi yung key level na yan, possible mag-pull back lower, no, dahil madami mag-exit ng position sa taas sa key level na yan. Madami mag-exit ng buy position, then magko-cause ng pullback, no, magko-cause ng liquidity sa taas. Kaya diyan tayo maganda yung take profit level natin. Then pwede rin natin gamitin yung key level as a support, supply and demand, no? Kung karoon ng rejection or breakout sa key level, pwede natin gamitin yan as entry point, no, or bias. For example nga, no, nung sinend natin, nag-hold above dito sa key level na ito, then makita natin na tumaas siya. So 1 minute time frame to, Sa system kasi 15 minutes time frame to. Nasa 30 minutes time frame tayo. So ayun yung pwede natin gamitin, no, sa system natin. Key level ano, parang support and resistance siya. Supply and demand, liquidity zone, round number, psychological level, no. Hindi lang siya naka-base sa support and resistance, no. So key level tawag natin doon. Strat natin. Ayun nga, yung tinuro natin, price action, market structure, key levels,
fundamentals, economics, no, market sentiment. So ayun yung mga tinuturo natin sa fundamental course. Yung may access sa mga students ko, puwede niyo aralin 'yon. So puwede niyong makuha ng libre yung mga system natin, mga paid course natin. So mag-deposit lang kayo sa broker natin sa Tickmill, 'no. Ano yung scalping? Ibig sabihin ng scalping ay yung mabilisan na trade, 'no. So yun ginagamit natin sa pag-trade natin. So scalping, magte-trade ka, entry, exit, 'no, ilang minutes lang na pag-exit ka na ng trades mo. Day trading naman, ito naman yung puwede mo hold yung trades mo ng isang araw. Swing trading naman, ilang days mo siya i-hold, 'no, puwedeng ilang weeks, ilang month. So ayun yung mga swing trades, 'no. Trading style siya kung ano mas prefer niyo. Ako mostly ginagamit natin scalping and day trading, 'no. Kung ano yung mas suit sa inyo. Question lang guys. So tapos na tayo sa market update,